Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ngayong umaga, Sabado pa lang na May 9, isang ahensya ng media naglabas ng ulat na aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Bigla ang kudita at takbuhan sa Senado sabay na umagaw ng eksena sa pagbabalik plenaryo nitong May 11. Arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa isiniwalat ng ICC matapos ang paglutang ng senador. Dating senador na si Antonio Trillanes IV at mga taga-NBI aarestuhin sana si de la Rosa. Senador binigyan ng proteksyon ng Senado at programang The Nation's Pulse rito sa BCRC3 4 na taon na ngayong Mayo. Binulaga tayo ng breaking news mula sa News 5 nitong May 9. Ang laman ng balita, pag-aresto kay Senator Bato. Narito report. Ipinapaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa magpagkakatiwalaang source ng News 5. Ginulat ang taong bayan matapos ang ulat na ito mula sa News 5. Ilang araw yan bago lumitaw si Senator Bato de la Rosa sa Senado nitong May 11. And that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko naman guys. Nag-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Kaya ba Senator sa Republic? Kung hindi ko papasok, kinahayap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Nakaraang taon pa ng Nobyembre nang simulang hindi na magpakita si De La Rosa sa mga sesyon. Dahil yan sa pagkakaugnay ng senador sa crime against humanity na isinampa ng International Criminal Court. Si De La Rosa, kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sistematiko at malawakang war on drugs simula nang maupo bilang PNP chief. Kasama niya ang ilan pang mga may katungkulan sa gobyerno sa mga pinangalanan ng ICC bilang co-perpetuator ni Duterte. At sa biglaang pagpasok na ito ni Bato sa Senado ay siya ring may isiniwalat ang ICC. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Kumpirmado, arestado si Bato na sa kaparehong araw ay magsisilbi sana ng warrant of arrest ang mga taga-National Bureau of Investigation o NBI. Kasama nila si dating Senador Antonio Trillanes IV na ayon sa kanya ay pinagbigyan lamang ang sinabi noon ni De La Rosa na sumama siya sa pag-aresto. So, ito yung warrant, di ba nakita nyo kanina? So, itong warrant na to was officially transmitted kanina. No? Nung nag-appear siya, so dun sa PCTC. Okay. So yun yung Interpol representative na. Ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Di ba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. Pero ang senador, nang dahil sa balasahan sa liderato, ay nabigyan pa ng proteksyon sa kustodiya ng Senado. We are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall. Mariinang sinabi ng Department of Justice na pwedeng isuko ang sinumang nahaharap sa kaso mula sa alinmang international court. Nakaraang taon pa ng sinaban ng ombudsman na mayroon ng arrest warrant laban kay De La Rosa. It's a complication with the ICC. But I will stand by my word that there's a warrant. It will arrive officially very soon. I still have my copy, but it cannot be used because it has to be an official transmission. Brian Carolino, BCRC3. Nakakawindang na mga tagpo ang umeksena sa Senado nitong Lunes, May 11.
Kasabay kasi ng botohan sa Kamara para sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng plenaryo sa Senado, biglang lumutang ang matagal nang absent na si Senator Bato de la Rosa. Para saan? Ayon sa ngayong Senate President ng si Senator Alan Peter Cayetano para sa boto ng pagpapalit ng liderato. Naritong report. Galit na pumasok ang halos magkakalahating taon ng absent sa Senado na si Senador Bato de la Rosa nitong May 11. Ay, mas Senator of the Republic. Kung hindi ko papasok, kinahayap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Ang kanyang ikinagagalit nang makipagabulan siya sa mga taga-National Bureau of Investigation o NBI. Hahainan kasi sana ang senador ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crime against humanity kaugnay sa war on drugs noong hepe pa ito ng Pambansang Pulisya o PNP. Ang kaso, si De La Rosa tumakbo patungong plenaryo. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. Nag-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here? Papasok! This! Let's leave it! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Pero may mas malalim pa palang dahilan ang kanyang biglaang pagpapakita sa Senado dahil ang senador pandagdag pala sa boto ng kudeta. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Kaya ang balasahan, biglaan din dahil si Senador Alan Peter Cayetano na ang bagong Senate President. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, Biglaan din ang pagbaliktad ni na Senador Loren Legarda na ngayon ay Senate President pro tempore na, ang magkapatid na Mark at Camille Villar at ang kapatid ng Senate President na si Pia Cayetano. 13 boto para kay Cayetano, 9 para kay Soto at 2 namang nag-abstain. Ang dating nasa mayorya, naging minorya na ngayon, kabilang si Soto. Pag-uusapan nga sana sa pagbabalik sesyon ng Senado ang tungkol sa agrikultura dahil nandun na ang mga magsasaka. Ayon sa Facebook post ng kulinarya na si Waya Araos Vihanco, nakatakda nga sana silang magtungo sa Senado para pag-usapan ang mga concern ng mga magsasaka, lalo't gumastos pa ang mga ito para bumiyahe lang sa hiling na pakinggan sila. Ang kaso, imbes na umasa pagkadismaya lang ang napala nila. Bukod kasi sa kudita, proteksyon na ni De La Rosa natuon ng sesyon dahil sa bantang paghuli sa kanya. Maybe, Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job as elected Senator of the Republic of the Philippines. Nataon din ng araw na iyan ang pagtatapos ng botohan ng Kamara para iakyat ang Articles of Impeachment sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Brian Carolino, BCRC3. Sa ating pagbabalik, iba pang eksena sa Senado, babalikan natin. At programang The Nation's Pulse rito sa BCRC3, 4 na taon na ngayong Mayo. Uumpisa pa lamang yan ng mga balita dito
sa BCRC3. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Naglalaro ng horror games sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa niyan? Ako lang. Tayo nang galing kanina eh. Dito na rin tayo nang galing kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw sabi ni... Ay! At Juday! Nasa kustodiya na ng Senado si Senator Bato de la Rosa nitong May 11. Kaya ay matapos ang biglaan niyang pagpapakita sa naging mitsa ng kanya sanang pagkakaaresto na hindi natuloy. Pero ang proteksyon niyan ay hindi nararapat ayon sa ilang eksperto sa batas. Naritong report. Sa pagdidiing ito ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa desisyon niyang isailalim si Senador Bato de la Rosa sa proteksyon ng Senado, consistent with past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. No? mariin niyang tinutulan ng ilang law experts. Hindi pwedeng kupkupin. Sapagkat wala naman tayong batas, whether sa konstitusyon o sa pangkaraniwang statute, na nagsasabi na ang Senado ay isang fortress na kung saan hindi ka makakapasok kung may uhulihin. Hindi ito yung, hindi kamukha ng isang embassy ito na wine-waive natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. Walang ganyan sa batas. Ayan ay tradisyon lamang, iyan ay parang kostumbre nila, pero ang kostumbre at tradisyon hindi pwedeng manalo kung may pag-uutos ang batas. Kasi ang batas natin malinaw eh. Hindi mo madadakip ang isang senador kung siya ay nasa sesyon at ang parusang ipapataw sa paratang sa kanya ay below 6 years. Yun lang naman eh. So, ibig sabihin, kung labas doon, pwede kang hulihin. They can, if there is such a warrant of arrest, they can arrest him while he is in the Senate. Yung tradition ho kasi, to my mind, it cannot and it should not be used to shield anybody from from a valid warrant, especially so the penalty is way beyond the threshold provided by the Constitution, which is 6 years or lower. Anila, pwedeng isilbi ang arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Ang crime against humanity for murder at attempted murder ay tinatawag na universal crime. Sa international law, ibig sabihin nun, kahit sinong country, pwedeng litisin iyon. Hindi lang tayo. Kung saan man siya madadakip, pwede siyang litisin. Yun ang una. Pangalawa, meron tayong Republic Act 9851. Iyan ang tulay natin sa international law. Sabi sa 9851,
kung ang isang tao ay pinaratanganan o inakusahan ng crime against humanity at may dumidinig ng isang international tribunal, ang ating pamahalaan pwedeng paubaya na sa kanila ang pag-iimbestiga at kung kinakailangan, pwede pang dali ng gobyerno yung tao doon sa tribunal na yon. Pero ang kustudiya ng Senado ay hindi rin nagtagal matapos ang malaaksyong eksenang naganap nitong gabi ng May 13. Si De La Rosa, wala na kasi sa Senado madaling araw matapos ang barilan. Para kay Cayetano, hindi naman daw pagtakas ito. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi ka na. 'Di ba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. Pero ano nga ba ang turing na ngayon kay Senador Bato? Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Brian Carolino, BCRC3. Kasabay ng paglutang ni De La Rosa sa Senado ay siya ring paglutang ng warrant of arrest niya galing ICC. Sikreto kaya hindi pa ito isa sa publiko ayon sa kanila. Pero ano nga ba ang konteksto nito at saang kaso? Narito ang report. Nadadawit ngayon ang 8 naging co-perpetuator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mayor pa lamang siya ng Davao, lalo na sa kanyang termino bilang Pangulo simula 2016. Sa inilabas na dokumento ng Pre-Trial Chamber 1, Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC nitong February 13, lumalabas na may mga malalaking otoridad na kasama si Duterte sa malawakang pagpatay sa mga nasangkot sa ilegal na droga noong nakaupo pa lamang siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Lumitaw ang mga senador na sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang beses nang absent sa Senado at Senador Christopher Lawrence Bongo sa mga kasama sa pagplano o di kaya'y may agreement sa pag-neutralize ng mga naging biktima ng Jaguar. Sangkot din sina Vitaliano Aguirre III, Oscar Albayalde, Isidro La Peña, Vicente Danao, Dante Gueran at Camilo Cascolan sa mga malalaking pangalang inilatag ng ICC kasama ang iba pang miyembro ng pulisya at mga may high-ranking government officials. Kasama nila si Duterte sa ipinataw na 3 counts na nauugnay sa crimes against humanity simula pa noong mayor pa lamang si Duterte ng Davao noong November 1, 2011 hanggang sa maging Pangulo ito noong June 30, 2016. Sa 3 counts ng krimen, siyam ang naitalang insidente noong mayor pa lamang siya ng Davao para sa first count, 5 namang pagpatay sa mga high-value targets noong naging Pangulo na ito sa second count, at 35 incidents naman sa third count sa mga kalat-kalat na operasyon sa mga barangay noon ding Pangulo pa siya ng bansa, na tinatayang 49 na insidente ng mga pagpatay na may kaugnayan sa ilegal na droga ang mga kabilang sa mga naitala sa dokumentong ito ng ICC. Naging daan upang isagawa ang mga pagpatay na ito sa pamamagitan ng Davao Death Squad, pati na ang pagkontrol nila sa mga ahensya ng pulisya, PDEA at iba pang government agencies. Lumalabas din sa investigasyon ng ICC na isa sa mga naging kasunduan sa paggamit sa hanay ng pulisya sa mga operasyon ng drug war ay ang mga financial incentives at promotion para sa mga ito. Brian Carolino, BCRC3. Sa ating pagbabalik, programang The Nation's Pulse rito sa BCRC3, 4 na taon na ngayong Mayo. At abangan, hindi pa naman yata huli ang lahat para sumayaw sa TikTok, hindi ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-umpisa ng Umaga Blue Team. Dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alat at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis.
Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Long hair for his shining bulb. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimayin natin anumang anggulo, saan man, kailanman. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang Nilalaman. Unang umere ang programang The Nation's Pulse sa Facebook account ko nitong May 8, 2022. Isang araw po yan bago ang 2022 presidential election sa Pilipinas, sinimulan ang programa bilang paglaban sa laganap noong fake news sa kasagsagan ng eleksyon. Tungayan natin ang programang ito sa mga nakalipas na mga taon. Narito pong report. May 8, 2022 nang sinimulan ang programang The Nation's Pulse. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Kasama ang inyong lingkod, Brian Carolino, layunin sana ng programang mapulsuhan ang boses ng bayan. Pero ang dapat sanang pagpulso ng opinyon, nilangaw ang ating pa-survey para sana sa programang ito na The Nation's Pulse. Ibig sabihin, walang sumagot sa Google form na may limasan ang mga katanungan. Una, ano ang hinahanap mo sa isang kandidato bilang butanteng Pilipino? Pangalawa, gaano kahalaga ang track record ng isang kandidato sa eleksyon? Pangatlo, pagdating sa plataforma, ano nga ba ang mahalaga? Quantity o quality? Pang-apat, ano ang inaasahan mo sa darating na eleksyon? At panguli, anong mensahe mo sa iyong kapwa-butante at sa mga future voters? At dahil laganap ang fake news ng mga panahong iyan, isang araw bago ang 2022 presidential elections, itinuloy pa rin ang programa. At iyan ang makabuluhang gabi bago ang eleksyon. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod po sa bayan. Sa pamamagitan ng isang programang pupulso sa ating lahat. Nasundan ito ng pangalawang episode nitong Oktubre ng kaparehong taon. Ayan ay matapos masunog ang lugar na tinitirahan ko. Sumiklab ang dalawang uri ng apoy sa tutufo. May 8, 2023, pangatlong episode ng programa na dapat sana'y huli ng pagpulso ng bayan. Ito na yatang masasabi kong pinakahuli. Bakit ka mo blue team? Hindi ito dahil sa ito na ang huling episode ng The Nation's Pulse at ng BCRC3 TV. Pero nasundan pa rin yan last year para sa primetime balitaan sa BCRC3. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Po si Brian Carolino. Pupulso na po ang bayan ngayong gabi.
Muli, magandang gabi. Ngayong 2026, bilang anibersaryo sa 4 na taon nyo ng kasama sa pagpulso ng bayan, itutuloy natin ang balitaang sinimulan para sa iisang layunin, ang maabot ang pulso ng mga balitang kailangan ng bayan. Blue Team, hindi pa naman yata huli ang lahat para sa akin, hindi ba para sumayaw? O tingnan nyo na lang ito. Alam nyo, kahit pa paano, no, kahit nakakahiya, hinarap ko po yung video. Sana ganun din kayo. Humaharap sa kaso. Kaya, umpisahan mo na! At iyan po ang mga balita sa pag-uumpisa ng umaga. Ako po si Brian Carolino. Susunod na po ang minuto.